Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ay nagmamaganda po ninyo kachismosang Kim Pao upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chu and Papi Paulo Avellino. And para nga po sa gabi ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay tungkol dito sa ganaps ni Kimi kahapon at kanina. So, pumasok nga po si Kim Chu sa Showtime. Anyway, sino po dito mga nakakamiss ng update sa Kim Pao, ng ganaps ng Kim Pao? Ako guys, miss na miss ko na agad yung dalawa kaya gagawa tayo ng paraan para magkaroon po ng ayuda. Huy, grabehan nga yun. Nakakamiss po kasi yung update ng Kim Pao, yung kanila pong mga ganaps, mga events. So gawa tayo ng paraan para may update tayo sa Kim Pao. Alam ko na namimiss nyo na rin sila. Huy, dilulo match. Anyway, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at ang notification bell para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Basta mga balita po na may kinalaman kay Kim Chu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And eto nga, sa pagbabalik po ni Kimi sa Showtime mula kahapon hanggang ngayon, dami kong nababasa na ang ganda ni Kimi. Parang 16 years old. Parang hindi nga po siya tumatanda. Tingnan nyo naman yung mukha na yan, oh, napakaganda. Napaka-angelic face. And hindi po nakakasawang tingnan. Meron po kasing ganda, nakakasawa tingnan. Pero si Kimi, yung ganda niya, hindi naman nakakasawa tingnan. Natunayan niya na kapag ka tinititigan mo itong si Kimi, parang lalo siyang paganda ng paganda. Napaka-cute. Anyway, let's vote pa rin po for Kimi. Ayan, pag may nakikita po kayong post na ganito, please engage na lamang po at i-vote si Kimi. Dahil napakainit po ng bangayan ngayon sa SOCMED. So, hindi naman po tayo nagpo-provoke ng away. Sabi nga sa post na ito ni Kim Pao All Supporters. Hindi tayo nagpo-provoke ng away, pero gusto nating patunayan na maraming nagmamahal kay Kim Chu. Tamang vote lang. Wag na po tayo magsalita ng hindi magaganda. Huwag nang mangumpara. Just vote Kim Chu, ganun lang. I vote for Kim. Parang ganun lang. To boost din guys yung career ni Kim Chu lalo na't meron po silang papalapit na movie ni Paolo Avellino. So kung maraming nakasuporta po sa kanya, makakatch po natin ang attention ng mga casual viewers. Katulad ng sabi nito si Kim Pao All Supporters, sabi niya dito, hindi ko to pinost para mag-provoke ng mga tao para rasbakan si Kimi. Pinost ko yan para din mag-engage kayo ng like, share at comment. Support niyo si Kimi bilang fans. Nasasaktan din ako pag naririnig o nababasa ko about negative kay Kimi. Bakit masama bang ipakita ko ang pagsuporta ko kay Kimi? Masama bang ipahayag ko din ang opinion ko? Hindi naman siguro, 'di ba? Kasi sa ganitong paraan lang naman ang alam ko para mapakita ang tunay na suporta ko kay Kimi. Ipagtanggol sa mga bashers niya. Yung iba dito, makikitid ang utak, pwedeng umalis kayo. Walang masama sa post ko, pera lang sa madumi at makitid ang utak. Yung kasi, yung pagpapakita po ng suporta kay Kim Chu, sa pag-vote sa kanya, malaking bagay na yon bilang fan ni Kim Chu na nakasuporta tayo sa kanya. About naman sa pag-negative comment, pag-compare, I don't think na necessary pa siya. Wag na po tayong ang tawag dito, gumante kumbaga. Ay pamukha na lang na madami tayo na nakasuporta kay Kim, yun lang. Vote for Kim, kumbaga tabunan nyo na lang ng I vote for Kim Chu. Kasi dun pa lang sa matatabunan po ninyo, yung mga panlalait nila, talong-talo na sila. Para na rin kayo nakagante nang hindi po nagsasabi ng masakit na salita. Katunayan yan, mas doble yung sakit na yun sa kanila. Kasi kahit anong gawin nila, ang tatag ng mga fans ni Kim Chu, hindi nagpapatinag. Mas nakakainis kasi yung ginawa mo na lahat pero wa effect.
Alam niyo yan, for example, sila provoke ng provoke, inaaway ang mga Kim Pao fans, pero tayo deadma. Huy, para kang nangaasar ng bata na hindi naman apektado sa'yo. Lumalabas kasi na ikaw yung talo. Ganon. Anyway, dumako naman nga po tayo dito kay Kimi. Grabehan nga yun. Kahapon, huli si Kim Chu. May pagtukot po ng tinapay. Well, parang sa Julie naman po. Sa Julie naman po ito, no? So, may karapatan naman si Kimi para kumuha dyan. And si Kimi kasi hindi naman talaga uso yung diet. Ano lang siya, nag-workout. Di uso yung diet, kain lang din siya ng kain. Pero alam niyo ba guys, natatawa ako sa reaksyon ng mga fans dito. Grabehan talaga, iba talaga kapag solid Kim Pao ka no? Talagang mayroon at meron pong ayuda. Hindi mawawala si Paula Avellino. Lagi nang nakakabit yan kay Kimi. So ayun, may pagbaon pa po kasi itong si Kim Chu. Kumuha siya sabay alis. Parang papunta ng dressing room ganun. So sabi tuloy ng ibang fans, baka ibibigay niya siguro kay Papi na nasa dressing room. Grabehan yun. Kasi mainit pong pinag-uusapan, di ba, si Paolo Avellino na bumibisita kay Kim Chu sa Showtime. Nandoon sa dressing room. Baka nga madalas pumunta at tumalaw si Paolo sa Showtime. Kaya may pag-share kay Papi Paulo. Kaya may baon-baon para kay Papi. Pero nakakatawa lang guys kasi talagang magkadikit na si Kim and Paulo. Lahat ng gawin ni Kimi parang konektado para kay Paulo Avellino. So ganyan ang mga solid fans. So walang update sa Kim Pao. Maraming paraan ng mga Kim Pao fans. Wag kayo. Charot. Anyway, sabi naman dito ni Miss Rebecca, umamin ba si Kim? Wala namang direct na aminan. Panay tuksuhan lang naman. Saka caring talaga si Kim sa lahat. Pero si Pao mismo, announce na ang relationship nila ay patibay ng patibay. Sabi naman ni Kim, masaya sila pag magkasama. Maybe pag nag-announce sila 100% na silang sure, gusto nila forever. So, ayun na nga, si Kimi, panay lang ng confirm. Kagaya po ng nitong paayuda ni Vice Ganda. Nagko-confirm lang siya, hindi sa kanya nanggagaling. About Paolo Avellino naman, yes, I agree. Talagang si Paolo Avellino ay nagiging vocal na po sa publiko about sa kanilang dalawa ni Kimi. Patibay ng patibay, palangga, uy, mahal kita sobra, uy. And ang sarap pakinggan na na kay Paulo mismo nanggagaling sa kanya nagsisimula yung mga pag-amin na to. Ewan ko na lang talaga pag hindi pa yan magets ng mga fans. Basta ako, gets ko si Paulo Avellino. Dinadaan lang sa ganyang pa-low-key na na pag-amin. Pero yun na talaga yun. Kailangan talaga maging matalino lang tayo, guys. Sabi, ika naman ni Paulo, na kung hindi nyo nagets, bala kayo. Ganon. Anyway, sabi nga dito ni Miss naman na Delita Canieta, good day Miss Gandara. Sa akin lang naman, dapat si Paula ang unang umamin sa public. Yun ang may pag-amin na hindi lang talaga direct na kami na ni Kim. Pero doon sa patibay kami ng patibay, pero doon sa mahal kita sobra, sa palangga taka, yun gets na dapat Sabi pa po dito, at nang sa ganoon, malaman ng mga evil-eyed ang mga basher para kay Kimi natin. Napanood ko noon ang pag-amin niya sa relasyon nila ni Casey at Tarasek. Bakit ngayon hindi niya maamin? Amin ang relasyon niya kay Kimi natin. So, malay nyo naman guys, ay may mga reasons na dapat i-consider. Kagaya nga na si Kim Chu, malay nyo, siya mismo yung may desisyon private, di ba? Alam nga namang magagalit naman tayo kay Paulo kung hindi niya gagalangin yon yung desisyon na yun ni Kimi, di ba? Just because sa kagustuhan natin na na sila, public, mag-official announcement na sa public. So, for sure, may mga isinasaalang-alang. Sabi pa dito,
sinubaybayan ko siya since 2006. Thanks again, Miss Gandara, watching from Seattle, Washington, USA. So maraming salamat din po, Miss Nadelita, at nagigets ko naman yung nararamdaman ninyo bilang fan at nagmamahal sa Kim Pao. So yun lang po muna guys, ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, and don't forget to click the subscribe button at ang notification bell for more updates. Maraming salamat. Bye-bye!